Kumusta po kayo mga minamahal naming taga-subaybay at maligayang pagbabalik sa ating channel ng mga kwentong pumupukaw sa puso. Sabi nila, ang karangalan daw ay parang isang matayog na gusali, itinayo sa pawis at pangarap. Ngunit paano kung ang pundasyon nito ay binuo sa mga bagay na itinatago at ikinakahiya? Mananatili pa rin ba itong nakatayo kapag ang pundasyon na iyon ay nagsimulang gumuho? Ang tunog ng kutsarang bumagsak sa mamahaling plato ay parang isang putok ng baril sa gitna ng nakabibinging katahimikan ng kanilang hapagkainan. Agad na napatingin sila Kandiwa sa kanyang ama. Nakayuko si Apo Gunita. Ang mga balikat nito ay bahagyang nakakrus na para bang nais niyang maging invisible sa ilalim ng maningning na ilaw ng kanilang chandelier. Ang nanginginig nitong kamay ay nakakuyom sa ibabaw ng mesa. Pasensya na anak. Halos pabulong na sabi ng matanda. Ang mga mata ay nakatutok sa puting mantsa ng sabaw na kumalat sa makinis na kahoy ng lamesa. Bago pa man makapagsalita si Lakan, narinig na niya ang marahang pagbuntong hininga ng kanyang asawa. Isang tunog na napakapamilyar sa kanya. Isang tunog ng pagtitimpi ng iritasyong pilit na itinatago sa likod ng isang perpektong maskara. It's okay, Tay. It's just soup, sabi ni Silaw. Ang kanyang boses ay kalmado, halos malambing pa nga. Ngunit nakita ni Lakan ang paraan ng paghigpit ng hawak nito sa kubyertos. Nakita niya ang malamig na kislap sa mga mata nito bago itong ngumiti sa kanyang ina. Si Inang Dalangin, nakatabi ng kanyang asawa, ay mabilis na kumuha ng tissue at sinubukang punasan ang natapon. Nako, pasensya ka na talaga, Silaw, anak. Medyo mahina na kasi ang mga kamay ng tatay mo. Inay, hayaan niyo na po, mahinang sabi ni Lakan. Sinubukang pagaanin ng tensyon. Aksidente lang po. Hayaan niyo na ang mga katulong ang maglinis niyan. Tumango si Silaw. Ang ngiti ay hindi nawawala sa kanyang mga labi. Ngunit para kay Lakan, ang ngiting iyon ay mas malamig pa kaysa sa hanging nagmumula sa kanilang central air conditioning system. Ito ang eksenang paulit-ulit na nagaganap tuwing linggo. Isang eksenang bumabasag sa perpektong ilusyon ng kanilang buhay sa penthouse unit na ito sa distrito ng Aninag. Mula sa kanilang bintana, tanaw ang libu-libong ilaw ng syudad, isang testamento sa lahat ng kanilang pinaghirapan. Ang kanilang tahanan ay parang isang pahina mula sa isang interior design magazine. Minimalist, malinis, walang anumang bakas ng kalat o ng nakaraan. Walang mga lumang litrato, walang mga abubot na galing sa probinsya. Lahat ay pinili ni Silaw. Lahat ay sumisigaw ng tagumpay at modernong karangyaan. At tuwing dumarating ang kanyang mga magulang mula sa bayan ng Payapa, ang perpektong larawan na iyon ay nagkakaroon ng lamat. Dala ni na Apo Gunita at Inang Dalangin ang amoy ng lupa, ang init ng probinsya, at ang katahimikan ng isang simpleng buhay, mga bagay na matagal nang tinalikuran ni Lakan at pilit na iwinawaksis ni Silaw. Nang matapos ang hapunan, tahimik na nagpaalam ang kanyang mga magulang upang magpahinga sa guest room. Habang tinatanaw niya ang mga ito, si Inang Dalangin na maingat na inaalalayan ang kanyang ama sa paglakad. Isang kirot ang gumuhit sa puso ni Lakan. Naalala niya ang mga kamay na yon na dati malakas at kayang-kaya siyang buhatin. Ngayon, nanginginig na ito sa pagtanda. Pumasok siya sa kanilang master's bedroom. Naabutan niyang nakatayo si Silaw sa harap ng salamin. Tinatanggal ang kanyang mga alahas. Sa kanilang likuran, ang city lights ay nagsisilbing kumikinang na backdrop. They should stop coming here, Lakan, sabi ni Silaw. Ang boses ay walang emosyon. Hindi siya tumingin sa asawa, sa halip ay sa sarili nitong refleksyon. Silaw, please, not now. Pagod na sagot ni Lakan. Isang beses lang sa isang linggo. Exactly!
Isang beses sa isang linggo na nasisira ang kapayapaan ng pamamahay na ito. Sagot nito, sa wakas ay lumingon na sa kanya. Nakita mo ba ang mga tingin ng mga bisita natin kanina? The Delgados were here. They saw your father spill his soup all over my mahogany table. Wala sa kanila yon. At kung mayroon man, anong pakialam natin? Giit ni Lakan, nararamdaman ang pag-akyat ng inis. Lumapit si Silaw sa kanya. Ang mamahaling pabango nito ay tila sumasakop sa hangin. Hinawakan nito ang kanyang braso, ang mga daliri ay malambot, ngunit ang pagkakahawak ay may diin. May pakialam ako, Lakan, dahil ang imahe natin ay parte ng negosyo natin. Ang bawat kilos, bawat koneksyon ay mahalaga. Hindi mo ba naiintindihan? Tinitigan siya ni Lakan, ang babaeng nasa harapan niya. Maganda, matalino, palaging nasa pabalat ng mga business magazine. Ito ang babaeng pinangarap niya. Ngunit minsan, hindi na niya ito makilala. Magulang ko sila, Silaw. Mariing sabi niya, isang buntong hininga muli. This time, mas malalim. Alam ko. At dahil mahal ko sila, iniisip ko kung ano ang pinakamabuti para sa kanila. Napakunot ang noo ni Lakan. Anong ibig mong sabihin? Mayroon akong sinaliksik, sabi ni Silaw. Ang boses ay bumaba, na parang isang negosyanteng naglalatag ng isang proposal. Isang assisted living facility. High-end. May mga professional nurse, 24/7 care, maganda ang lugar, malayo sa gulo ng syudad. It's a humane solution, Lakan, para sa kapakanan nila. Nabitawan ni Lakan ang kamay nito. Ang salitang solution ay tumama sa kanya na parang isang sampal. Solusyon para sa isang problema. Ganoon ba ang tingin nito sa kanyang mga magulang? Hindi, madiin niyang sabi. Hindi mangyayari yan. Habang nabubuhay ako, hindi sila titira sa kahit anong institusyon. Nakita niya ang pagkihitsig ng panga ni Silaw, pero mabilis itong ngumiti ulit. Okay. Kung yan ang gusto mo, I was just suggesting. Tumalikod si Lakan at naglakad patungo sa banyo. Dala ang bigat ng buong mundo sa kanyang mga balikat. Hindi niya naisip na ang pagmamahal sa asawa at ang pagmamahal sa magulang ay magiging dalawang magkaibang panig ng isang digmaan. Sa kanyang pagtalikod, hindi niya nakita ang pagbabago sa ekspresyon ni Silaw. Ang nangiti nito ay dahan-dahang naglaho, napalitan ng isang malamig at matigas na determinasyon. Tumingin ito sa sarili nitong refleksyon sa madilim na salamin ng bintana at sa likod ng magandang mukha na yon, isang plano ang nabubuo na. Hindi niya kailangan ng pahintulot ni Lakan, kailangan niya lang ng tamang pagkakataon. Ang katahimikan ay may presyo. Minsan, ito ang presyo ng kapayapaan. Ngunit mas madalas, ito ang presyo ng pagsuko, isang paunang bayad para sa isang mas malaking bagyo na paparating. Hindi natulog si Silaw ng gabing iyon. Habang ang mahimbing na paghinga ni Lakan ang tanging tunog sa kanilang silid, ang isip ni Silaw ay gising na gising. Para sa kanya, ang pag-uusap nila kanina ay hindi isang pagtatapos, kundi isang deklarasyon. Ipinakita ni Lakan ang kahinaan nito, ang sentimentalidad na pilit niyang tinatanggal sa kanilang buhay. Tumayo siya mula sa kama, ang sutlang roba ay marahang dumadampi sa kakanyang balat. Naglakad siya patungo sa bintana, kung saan ang distrito ng Aninag ay isang karagatan ng mga kumikinang na hiyas. Dito, sa itaas ng lahat, nararamdaman niyang ligtas siya. Malayo sa lahat ng dumi at hirap na minsan ay bumuo sa kanyang pagkatao. Ang alaala ng hapunan ay bumalik sa kanya. Hindi ang natapong sabaw ang nagpagalit sa kanya, kundi ang tingin sa mga mata ni Charina Delgado. Isang tingin ng awa, pagkaaliw. Hindi niya matiyak. Ngunit anuman iyon ay isang tingin na nagsasabing hindi siya kabilang. Isang tingin na nakikita ang lamat sa kanyang perpektong obra maestra.
Pumasok siya sa kanyang walk-in closet, isang silid na mas malaki pa sa bahay na kanyang kinalakhan. Binuksan niya ang isang safety deposit box na nakatago sa likod ng salamin. Mula roon, kinuha niya ang isang lumang-lumang sobre. Sa loob nito, isang kupas na litrato. Isang batang babae, payat, nakayapak sa putikan sa harap ng isang maliit na kubo. Ang mga mata nito ay seryoso, mas matanda kaysa sa kanyang edad. Siya iyon, isang multo mula sa nakaraan na pilit niyang itinatago. Tinitigan niya ang litrato na may halong pandidire. Ito ang ugat ng lahat ng kanyang takot. Ang takot na isang araw, may makakakita sa likod ng kanyang mamahaling damit, ng kanyang perpektong pananalita, at makikita ang batang babaeng iyon na nakatayo sa putikan. Kinuha niya ang kanyang telepono, binuksan ang litrato na kinunan niya mula sa orihinal, at walang pag-aalinlangang pinindot ang delete. Pagkatapos, isinilid niya pabalik ang sobre sa kahadiyero. Isinara ito na parang isinasara ang isang kaban ng masamang panaginip. Kinabukasan, ang silaw na humarap sa mundo ay ang silaw na kilala ng lahat. Perpekto, mahinahon, at nasa kontrol. Habang nag-aalmusal, tumawag si Charina. "Silaw, darling, how are you? I was just telling Ricardo how lovely your parents-in-law are. So, authentic." Sabi ni Charina sa kabilang linya. Ang salitang authentic ay may bahid ng pangungutya. Ngumiti si Silaw kahit walang nakakakita. "Oh, they're the sweetest. They actually went home early this morning. Lakan booked them a surprise vacation at a private wellness resort in Batangas. You know, fresh air, away from all this city noise. It's for the best." "Wow, how thoughtful. Lakan is such a good son." Sagot ni Charina, puno ng paghanga. "He is," sabi ni Silaw. Ang boses ay parang pulot. "He'd do anything for them." Sa mga sumunod na araw, naging abala si Lakan. Ang proyektong arkitektura na hawak niya, isang turing babago sa skyline ng syudad, ay nasa kritikal na yugto. Madalas ay gabi na siya umuwi, pagod. Ang isip ay puno ng mga blueprints at kalkulasyon. Ang usapan nila tungkol sa kanyang mga magulang ay hindi na naulit. Parang isang masamang panaginip na pareho nilang piniling kalimutan. Isang gabi, habang nasa banyo si Silaw at nag-aayos para sa isang business gala, tumawag si Lakan. Nasa site daw ito, hindi makakawi para sa hapunan. "Kamusta sila, itay at inay? Nakausap mo ba sila?" Tanong ni Lakan. Ang boses ay pagod at medyo garalgal dahil sa ingay sa background. "Yes, of course, love," malambing na sagot ni Silaw. "I call them every day. They're doing great." Sabi ni inay, namumulaklak daw ang mga orchids niya. "Mabuti naman. Pakisabi, babawi ako sa kanila sa linggo. I miss them." Sabi ni Lakan, at pagkatapos ay mabilis na nagpaalam. Pagkababa ng tawag, tinitigan ni Silaw ang sarili sa salamin. Babawi sa linggo. Iyon na ang hudyat. Iyon na ang pagkakataon. Ang presyo ng katahimikan ni Lakan ay ang kanyang kalayaang kumilos. Matapos ang gala, umuwi siyang mag-isa. Ang penthouse ay tahimik. Umupo siya sa mamahaling sofa. Ang ilaw lamang mula sa syudad ang nagsisilbing liwanag. Kinuha niya ang kanyang tablet at sa search bar, maingat niyang tinipa ang pangalan na matagal na niyang sinaliksik. Bahay Kalinga. Lumabas ang isang website na may mga litrato ng mga matatandang nakangiti sa isang hardin. Ang mga salita ay puno ng pangako. Profesional na pangangalaga, isang marangal na tahanan. Alam niyang kasinungalingan ang lahat ng iyon. Ngunit ito ay isang kasinungalingan na may opisyal na resibo at magandang brochure. At sa mundo niya, iyon ang mahalaga. Kinuha niya ang kanyang telepono. Tiningnan niya ang numero sa website at walang pag-aalinlangan, pinindot niya ito. Isang boses ang sumagot sa kabilang linya. "Bahay Kalinga?
Good evening. Di huminga ng malalim si Silaw. Ang kanyang boses ay naging kasing lamig at kasing linaw ng kristal. Good evening, sabi niya. My name is Silaw Diwa. I would like to arrange for 2 residents as soon as possible. Ang pinakamasakit na paalam ay hindi yung mga isinisigaw. Ito yung mga ibinubulong na parang pangako, yung mga paalam na nakabalat kayo bilang isang panibagong simula. Dahil ang tiwala, kapag nabasag, ay hindi na muling mabubuo pa. Sabado ng umaga, ang sikat ng araw ay marahang dumadampi sa sahig ng guest room, ngunit hindi nito kayang pawiin ang lamig sa loob. Pumasok si Silaw na may dalang isang tray ng agahan. Ang kanyang nangiti ay kasing liwanag ng umaga. Good morning, Inay, Itay. Bati niya. Ang boses ay puno ng sigla. May maganda po akong balita. Nagkatinginan sina Apo Gunita at Inang Dalangin. Ang pagtataka ay bakas sa kanilang mga mukha. Bihira silang makatanggap ng ganitong klaseng atensyon mula sa kanilang manugang. May inihandang sorpresa si Lakan para sa inyo. Patuloy ni Silaw, inilapag ang tray sa maliit na mesa. Alam niyang napapagod na kayo sa biyahe papunta rito linggo-linggo, kaya nag-book siya ng isang long-term health vacation para sa inyo. Isang lugar kung saan makakapagpahinga kayo ng husto, may mga alagang nurse at sariwa ang hangin. Isang bakasyon? Nag-aalangang tanong ni Inang Dalangin. Pero hindi man lang nabanggit sa amin ni Lakan. Kaya nga po sorpresa, Inay. Mabilis na sagot ni Silaw, ang nangiti ay hindi natitinag. Gusto niya kayong makitang malakas at masigla. Deserve niyo raw yon pagkatapos ng lahat ng sakripisyo ninyo para sa kanya. Ang pagbanggit sa sakripisyo at sa pangalan ni Lakan ang siyang nagpatahimik sa kanilang mga pag-aalinlangan. Paano sila tatanggi sa isang regalong nagmula sa kanilang pinakamamahal na anak? Kung ganoon, salamat anak, mahinang sabi ni Apo Gunita. Ang mga mata ay naghahanap ng kumpirmasyon mula sa asawa. Tumango na lamang si Inang Dalangin. Isang maliit na ngiti, ang pilit na gumuhit sa kanyang mga labi. Habang ang mag-asawa ay dahan-dahang nag-iimpake ng kanilang iilang gamit sa isang maliit na bag, si Silaw naman ay nagsimulang maglinis ng silid. Kinuha niya ang mga lumang bedsheet na ginamit ng dalawa at walang seremonyang inihulog sa isang malaking itim na garbage bag. Nakita niya ang isang maliit na ibong kahoy sa ibabaw ng mesa, isang obrang kinakikitaan ng pagmamahal at pasensya ng mga kamay ni Apo Gunita. Hinawakan niya ito gamit ang dulo ng kanyang dalawang daliri. Tiningnan ito na may bahid ng pandidiri at binitiwan sa loob ng basurahan. Ang bawat gamit na may alaala ng bayan ng payapa ay itinapon niya na parang dumi na kailangang alisin. Makalipas ang isang oras, isang itim na van na walang anumang marka ang huminto sa harap ng gusali. Hindi ito ang sasakyan ni Lakan. Habang naglalakad kami palabas ng elevator, isang kaba ang biglang gumapang sa aking dibdib. Hinigpitan ko ang hawak sa braso ng iyong ama. Ang lahat ay tila napakabilis. Siya na ang maghahatid sa inyo, Tainay, sabi ni Silaw. Itinuturo ang isang lalaking nakatayo sa tabi ng van. Ang lalaki ay hindi ngumingiti. Hindi ba? Hindi ba si Lakan ang maghahatid sa amin? Tanong ko. Hindi mapigilan ang panginginig ng aking boses. Nasa isang importanteng meeting po siya sa Cebu, Inay. Pero sinigurado niyang magiging komportable kayo sa biyahe. Don't worry, it's all taken care of. Niyakap niya kami. Isang yakap na malamig, mabilis, parang isang obligasyon. Hindi ko naramdaman ang init ng isang anak. Habang tinutulungan kami ng driver na sumakay, napatingin ako sa kanya sa huling pagkakataon. Nakatayo siya roon, perpekto sa kanyang puting bestida, kumakaway na may isang ngiting pangmagasin, ngunit ang kanyang mga mata, walang emosyon. Parang salamin na walang anumang ipinapakita. Pagpasok sa loob ng van, umupo ako sa tabi ng bintana. Tinitigan ko ang mga kamay ni Tomas, ang mga kamay na nag-araro ng lupa, nagkumpuni ng sirang bubong, at nag-alaga sa aming nag-iisang anak. Naisip ko si Lakan.
Sana pala ay nayakap ko siya ng mas mahigpit noong nakaraang linggo. Umandar ang sasakyan at dahan-dahang naglaho ang imahe ni Silaw at ng matayog na gusali kung saan nakatira ang aming anak. Isang pakiramdam ng pag-iisa ang biglang bumalot sa akin. Isang pakiramdam na hindi ko maintindihan kung saan nanggagaling. Sa gitna ng nakabibinging ingay ng construction site sa Cebu, nag-vibrate ang telepono ni Lakan. Hapon na. Pagod na pagod siya. Ang pawis ay tumatagaktak sa kanyang likod. Nakita niya ang pangalan ni Silaw sa screen. "Hello, love," sagot niya. Sumisigaw ng kaunti para marinig. "Hi, Hon. Just checking in." Malambing na sagot ni Silaw. "Nakausap ko sila inay kanina. Nakarating na raw sila pabalik sa probinsya." "Ah, ganun ba? Maaga silang umuwi?" Tanong ni Lakan, nakaramdam ng kaunting panghihinayang na hindi man lang siya nakapagpaalam ng maayos. "Oo sabi nila, mas gusto na raw talaga nila sa payapa. Masarap daw ang hangin, mas bagay sa mga senior." Tuloy-tuloy na sabi ni Silaw. "Huwag ka na mag-alala, masaya sila." Isang malalim na hininga ng ginhawa ang pinakawalan ni Lakan. Sa gitna ng lahat ng stress sa trabaho, ang balitang iyon ay parang isang patak ng malamig na tubig. "Mabuti naman kung ganoon," sabi niya. Isang ngiti ang namuo sa kanyang pagod na mukha. "I'm glad they're happy." Tumalikod siya at muling hinarap ang dambuhalang gusali na unti-unting nabubuo. Hindi niya alam na sa parehong sandaling iyon, ang tunay na pundasyon ng kanyang buhay ay dahan-dahan at tahimik na ginigiba. May mga tawag na dumarating sa gitna ng katahimikan, hindi para magbigay ng balita, kundi para wasakin ang mundong iyong binuo. Isang tawag na kayang magpabagsak ng kahit anong matayog na pangarap. Isang linggo. Isang linggong naging abala sila Kandiwa sa pagbuo ng isang obra maestra. Nakatayo siya ngayon sa harap ng board of directors. Ang kanyang boses ay puno ng kumpiyansa habang ipinipresenta ang final design ng pinakamataas na gusali sa distrito ng Aninag. Ang lahat ay nakikinig ng mabuti, namamangha sa kanyang talino at pananaw. Sa sandaling iyon, siya ang hari ng kanyang mundo. Sa gitna ng kanyang presentasyon, nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang unregistered number. Binaliwala niya ito. Nag-vibrate ulit. Binaliwala niya ulit. Pagkatapos ng pangatlong beses, isang text message ang pumasok. Mula sa parehong numero. "G, Lakandiwa urgent po, tungkol sa mga magulang ninyo. Ako po si Sister Mahinay." Biglang natigil sa pag-ikot ang mundo ni Lakan. Ang mga salita sa blueprint sa kanyang harapan ay biglang nawalan ng kahulugan. Tumigil siya sa pagsasalita. Sa gitna ng isang pangungusap. "Mr. Diwa, is everything all right?" Tanong ng chairman. Hindi siya sumagot. Mabilis siyang nag-excuse at lumabas ng conference room. Ang mga mata ng lahat ay nakasunod sa kanya. Nanginginig ang kamay niya habang tinatawagan ang numero. "Hello?" Isang mahinahong boses ng babae ang sumagot. "Sino to? Nasaan ang mga magulang ko?" Tanong ni Lakan. Ang boses ay nagbabadyang masira. "Kalma lang po, Ginoo. Ako po si Sister Mahinay, mula sa Bahay Kalinga, ang inyong ina po." "Anong nangyari sa kanya? Magsalita ka!" Sigaw ni Lakan. Hindi na mapigilan ang sarili. Narinig niya ang isang pag-aatubili sa kabilang linya. "Gusto niya po kayong makausap." May narinig siyang kaluskos. At pagkatapos, isang boses na halos hindi na niya makilala. Mahina, basag, puno ng takot. "Anak? Inay, inay kayo po ba yan? Nasaan kayo? Anong Bahay Kalinga?" Sunod-sunod na tanong ni Lakan. Ang puso niya ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Narinig niya ang isang pigil na hikbi. "Anak, tulungan mo kami." Iyon lang, 2 salita. Ngunit sa 2 salitang iyon, gumuho ang lahat. Ang turing kanyang idinisenyo, ang tagumpay na kanyang hinahabol, lahat ay naging abo.
Inay, anong address nyo? Ibigay nyo sa akin. Ibinalik ni Sister Mahinay ang telepono at ibinigay ang address sa isang lugar sa Bulacan na hindi pamilyar kay Lakan. Pagkababa ng tawag, hindi na siya bumalik sa conference room. Iniwan niya ang lahat, ang proyekto ng kanyang buhay, ang nagtatakang mga kliyente, ang kanyang karera. Wala na siyang pakialam. Sumakay siya sa kanyang kotse at pinaharurot ito palabas ng syudad. Bumuhos ang malakas na ulan. Ang mga patak ay humahampas sa windshield na parang mga luhang hindi niya mailabas. Habang tumatawid siya sa highway, ang mga ilaw ng syudad ay dahan-dahang naglaho sa kanyang rearview mirror. Ang mga alaala naman ng kanyang mga magulang ang siyang bumuhos sa kanyang isipan. Ang mga kalyo sa kamay ni Apo Gunita noong tinuturuan siyang magbisikleta. Ang mga oyayi ni Inang Dalangin tuwing gabi. Ang pagbebenta nila ng isang maliit na kapirasong lupa para lang may maipambaon siya sa kolehiyo. Mga sakripisyong ibinaon niya sa limot sa pag-abot niya sa tuktok. Pagkalipas ng halos 2 oras, narating niya ang isang makitid at maputik na daan. Sa dulo nito, isang gate na kinakalawang ang sumalubong sa kanya. Nakasulat sa isang kupas na arko ang mga salitang, Bahay Kalinga. Malayo ito sa mga litrato sa website. Ang pintura sa pader ay natutuklap. Ang hardin ay tuyot. Ang hangin ay mabigat. Puno ng amoy ng kalungkutan at pag-iisa. Bumaba siya ng kotse. Sa bintana ng ikalawang palapag, isang bintanang may rehas na bakal, nakita niya ang isang pamilyar na figura. Ang kanyang ama. Nakatayo roon si Apo Gunita. Nakatingin sa kawalan. Ang mga balikat ay hukot. Hindi ito ang matatag na haligi ng kanilang tahanan. Isa itong anino. Isang bersyon ng kanyang ama na nilamon ng kalungkutan. Pumasok si Lakan sa loob. Isang babaeng nakaabito ang sumalubong sa kanya, si Sister Mahinay. Ngunit hindi niya ito pinansin. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa isang babaeng nakaupo sa isang sulok. Yakap-yakap ang sarili. Inay, lumingon si Inang Dalangin. Nang makita siya, ang mga mata nito ay nanlaki sa hindi makapaniwalang tuwa na mabilis na nabuhusan ng walang katapusang pighati. Tumayo ito. Ang mga binti ay nanginginig at tumakbo papalapit sa kanya. Niyakap niya ang kanyang ina. Doon, sa mga bisig ng kanyang anak, humagulhol si Inang Dalangin. Isang iyak na matagal na niyang kinimkim. Isang iyak ng takot, ng pangungulila at ng pagtataksil. Walang nagsalita. Hindi na kailangan. Naramdaman ni Lakan ang panlalamig ng kanyang ina. Ang panginginig ng mga buto nito. Hinaplos niya ang buhok nito at sa unang pagkakataon, nakita niya ang mga puting hibla na hindi niya napansin noon. Matapos ang ilang sandali, humiwalay siya sa pagkakayakap. Tumingin siya sa paligid, sa mga blangkong mukha ng ibang mga matatanda, sa nababakbak na pader, sa amoy ng gamot at kawalan ng pag-asa. Dahan-dahan siyang lumingon kay Sister Mahinay na tahimik na nakamasid sa kanila. Ang lahat ng galit, lahat ng sakit, lahat ng pagkalito sa kanyang puso ay nagsama-sama at naging isang bagay. Isang nakapapasong, nagyayelong kalinawan. Ang kanyang mukha ay walang emosyon. Ang kanyang boses, nang siya'y magsalita, ay kasing lamig ng bakal. Sister, sino po ang pumirma sa mga papeles? Ang pinakamalakas na galit ay hindi isinisigaw. Ito ay nananahimik, nag-iipon ng lakas sa isang sulok ng puso, naghihintay ng tamang sandali para gumanti. Hindi sa pamamagitan ng ingay, kundi sa pamamagitan ng isang perpektong, nakamamatay na katahimikan. Hindi sumagot si Sister Mahinay. Sa halip, iniabot nito kay Lakan ang isang folder. Ang mga kamay ni Lakan ay hindi nanginginig nang buksan niya ito. Kalmado niyang tiningnan ang mga dokumento, ang kanyang mga mata ay mabilis na hinanap ang isang piraso ng impormasyon na alam na niyang nandoon. Sa pinakahuling pahina, sa ilalim ng linyang pangalan at lagda ng kamag-anak, nakasulat ang isang pangalan na minsan niyang sinumpaang mamahalin
at poprotektahan habang buhay. Silaw Diwa. Ang kanyang pirma ay perpekto, elegante at tiwala. Isang pirma na nagselyo sa kapalaran ng kanyang mga magulang. Isinara ni Lakan ang folder. Nagpasalamat siya kay Sister Mahinay sa isang boses na walang kabuhay-buhay. Inalalayan niya ang kanyang mga magulang. Hindi niya tinanong kung ano ang nangyari. Hindi niya kailangan. Ang takot sa mga mata ni Inang Dalangin at ang blangkong titig ni Apo Gunita ay sapat ng sagot. Uuwi na po tayo. Iyon lang ang sinabi niya. Ang biyahe pabalik sa distrito ng Aninag ay binalot ng matinding katahimikan. Si Inang Dalangin ay nakatulog sa balikat ni Lakan. Ang pagod at tensyon ng mga nakaraang araw ay sa wakas bumigay na. Si Apo Gunita naman ay nakatingin lang sa labas ng bintana. Pinapanood ang mga gusali na unti-unting lumalaki habang papalapit sila sa syudad. Hindi umuwi si Lakan sa kanilang penthouse. Nag-check-in siya sa isang hotel, sa isang suite na may 2 kwarto. Maingat niyang inihiga ang kanyang ina sa isang kama. Tinulungan niyang magbihis ang kanyang ama. Sa buong panahong yon, hindi siya nagsalita. Ang isip niya ay parang isang malinaw at malamig na lawa. Walang alon, walang gulo, tanging isang malalim at madilim na determinasyon. Nang masigurado niyang komportable na ang kanyang mga magulang, lumabas siya ng hotel. Gabi na. Ang ulan kanina ay napalitan ng ambon. Ang mga ilaw ng syudad na dati simbolo ng kanyang tagumpay, ngayon ay parang mga matang mapanghusga. Dumiretso siya sa kanilang penthouse. Pagpasok niya, naabutan niya si Silaw sa sala. Nakaupo, nagbabasa ng isang magazine. Nang makita siya, ngumiti ito. Isang nangiting puno ng pag-aalala. "Love, you're back! Anong nangyari? I was so worried." Tumawag ang opisina. Sabi nila, bigla ka na lang umalis. Ayos ka lang ba? Naglakad si Lakan papalapit. Hindi inaalis ang tingin sa kanya. Hindi siya sumagot. Ang kanyang katahimikan ang nagpatigil sa ngiti ni Silaw. "Lakan, may problema ba?" Huminto siya sa harap nito. Tinitigan niya ang babae. Ang perpektong buhok, ang mamahaling damit, ang mukhang walang bahid ng anumang kasalanan. Tiningnan niya ito na parang isang estranghero. "Nasaan sila?" Tanong niya. Ang boses ay kalmado ngunit mabigat. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Silaw. Ang pagkukunwaring pag-aalala ay napalitan ng isang sandali ng pagkabigla bago niya ito muling naitago sa likod ng isang depensibong maskara. Ang sino? Ang mga magulang mo ba? Hindi ba't nasa probinsya sila? Masaya sila doon, Lakan. Yun ang huli nating... "Huwag!" Putol ni Lakan. Ang isang salita ay parang pader na humarang sa lahat ng kasinungalingan nito. "Huwag ka nang magsalita." Tumalikod siya at naglakad patungo sa kanilang bintanang salamin. Pinagmasdan niya ang syudad sa ibaba. Ang bawat ilaw ay isang pangarap. Ang bawat gusali ay isang ambisyon. Lahat ng ito ay binuo niya kasama ni Silaw. At lahat ng ito, sa isang iglap, ay naging kasuklam-suklam sa kanyang paningin. Hindi siya sumigaw. Hindi siya nagwala. Naglakad siya sa bawat sulok ng kanilang tahanan na parang isang multo. Pinagmasdan niya ang mga mamahaling painting sa pader na pinili ni Silaw. Ang mga eleganteng muebles na inaprubahan nito. Ang bawat bagay ay isang paalala ng isang buhay na binuo sa ibabaw ng isang malaking kasinungalingan. Kinuha niya ang kanilang wedding portrait mula sa dingding, isang larawan ng 2 taong nakangiti. Nangangako ng habambuhay, dinala niya ito sa kanilang kusina at walang emosyong inihulog sa basurahan. "Anong ginagawa mo, Lakan?" Sigaw ni Silaw. Sa wakas ay hindi na napigilan ang galit. "Nabaliw ka na ba?" Hindi siya lumingon. Kinuha niya ang kanyang telepono at nag-dial ng isang numero mula sa kanyang contacts. "Hello, Mr. Tan? Lakan Diwa here?" Sabi niya sa telepono. Ang boses ay professional at kontrolado.
Si Mr. Tan ang pinakamagaling na real estate broker sa buong distrito ng Aninag. Yes, I have a property I need to sell, a penthouse unit. Yes, the one at the top of Aninag Tower. I want it sold immediately. Tomorrow, if possible. Natahimik ang kabilang linya, halatang nabigla. Maging si Silaw ay natigilan. Ang galit ay napalitan ng hindi makapaniwalang pagtataka. The price? Patuloy nilakan. Ang mga mata ay nakatitig pa rin sa syudad sa labas. I don't care about the price. I just want it gone. Ibinaba niya ang tawag. Sa unang pagkakataon, mula nang pumasok siya, lumingon siya at tiningnan si Silaw. Ang mukha nito ay namumutla. Lakan, ano? Ano ang ibig sabihin nito? Nanginginig na tanong nito. Hindi siya sumagot. Sa halip lumabas siya ng pinto. Iniwan si Silaw na nakatayo sa gitna ng kanilang perpektong sala na ngayon ay parang isang malamig at walang lamang mausoleo. Habang naglalakad siya sa hallway, ang bigat sa kanyang dibdib ay nagsimulang gumaan. Ito ang simula. Ang katahimikan niya ay tapos na. Ngayon, ang kanyang mga gawa na ang magsasalita. At ang unang hakbang ng kanyang tahimik na paghuhukom ay ang pagwasak sa lahat ng bagay na itinuturing ni Silaw na sagrado. May mga kastilyong itinatayo sa buhangin. Sa malayo, ang mga ito'y perpekto at maringal. Ngunit kailangan lang ng isang alon ng katotohanan para anurin ang lahat at ipakita ang pundasyong gawa lamang sa kasinungalingan. Hindi umuwi sila ng gabing iyon. Iniwan si Silaw sa gitna ng katahimikan ng kanilang penthouse na ngayon ay parang isang hawlang ginto. Sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng takot. Ngunit ang takot na yon ay mabilis na napalitan ng nag-aalab na galit. Paano naglakas loob si Lakan na gumawa ng desisyon nang hindi siya kinukonsulta? Ang bahay na ito ay hindi lang isang tirahan. Ito ang kanyang tropeyo, ang kanyang korona. Kinabukasan, bumalik si Lakan. Ang kanyang mukha ay kalmado. Ang kanyang mga mata ay walang mababakas na emosyon. Handa na si Silaw para sa isang malaking away, ngunit naunahan siya ng katahimikan ng asawa. Anong ibig sasabihin ng pagbebenta ng bahay, Lakan? Mariin niyang tanong. Ang bawat salita ay may diin. Ito ba ang paraan mo ng paghihiganti? Sisirain mo ang lahat ng pinaghirapan natin dahil lang sa kanila? Hindi nagbago ang ekspresyon ni Lakan. Umupo ito sa isa sa mga silyang mamahalin na malapit nang hindi na maging kanila. Hindi ito paghihiganti, Silaw. Sagot niya, ang boses ay pingtan. It's a strategic move. Napakunot ang noo ni Silaw. Ang salitang iyon, strategic move, ay pamilyar sa kanya. Iyon ang lengguwahe ng mundo niya. Anong strategic move? The market is at its peak. Selling now gives us maximum liquidity. Paliwanag ni Lakan na parang nag-uulat sa isang board meeting. May tinitingnan akong mas malaking investment. Isang property na mas maganda, mas exclusive. Isang butil ng pag-asa at kasakiman ang biglang sumibol sa puso ni Silaw. Mas malaki? Saan? Sa isang private enclave sa Alabang. Isang mansyon, malayo sa ingay. May sarili tayong hardin, swimming pool, isang lugar na nababagay sa atin ngayon. Sabi ni Lakan, iniiwasan ang kanyang mga mata at sa halip ay tumingin sa labas ng bintana. Biglang nagbago ang ihip ng hangin. Ang galit ni Silaw ay dahan-dahang napalitan ng pananabik. Isang mansyon, mas malaki, mas enggrande, mas malayo sa mga matang mapanghusga, at higit sa lahat, mas malayo sa bayan ng payapa. Bakit? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Tanong niya. Ang boses ay mas malambot na ngayon. Gusto kitang sorpresahin, simpleng sagot ni Lakan. Pero mukhang nasira ko ang plano ko. Biglang nagkaroon ng saysay ang lahat para kay Silaw. Ang pag-alis ni Lakan, ang pagbebenta ng bahay. Ito pala ang dahilan. Ito ang paraan niya ng paghingi ng tawad.
ng pagbawi sa naging tensyon nila. Napangiti siya. Muli, siya ang nanalo. Sa mga sumunod na araw, naging abala si Silaw sa pagtingin sa mga katalog ng mga mansyon at mga luxury furniture. Si Lakan naman ay tahimik lang na sumasang-ayon sa lahat ng gusto niya. Hindi napansin ni Silaw ang kakaibang kawalan ng interes sa mga mata ng kanyang asawa. Hindi niya napansin na habang siya ay abala sa pagpili ng kulay ng kurtina, si Lakan naman ay tahimik na nag-aayos ng mga papeles. Mga papeles na hindi niya ipinapakita. Isang hapon, ipinakita ni Lakan sa kanya ang isang makapal na folder. Ito ang ilang dokumento para sa mga assets na kailangan nating i-liquidate para sa bagong bahay. Mabilis na tiningnan ni Silaw ang mga papeles, mga titulo ng lupa, stock certificates. Sa gitna ng mga ito, may isang mapa ng isang lote sa Bulacan. Bahagya niya lang itong sinulyapan. Bulacan? Sabi niya, winawaglit ang papel. Ano namang gagawin natin sa liblib na lugar na yan? Ang mahalaga, yung titulo ng mansyon sa Alabang. Nakuha mo na ba? Inaayos na. Sagot ni Lakan, kinuha ang folder at maingat na isinara. Dumating ang araw ng kanilang pag-alis. Ang mga mover ay kinuha na ang huling kahon. Ang penthouse ay naging isang malaking, alingaw-ngaw na espasyo. Isang walang lamang shell, ngunit hindi nakaramdam ng lungkot si Silaw. Tanging pananabik para sa susunod na kabanata. Nakatayo si Lakan sa tabi ng kotse, hinihintay siya. Ang mukha nito ay kalmado pa rin, hindi mabasa. Ready ka na ba? Tanong nito. Tumango si Silaw. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Saan ang mga susi ng bago nating palasyo? Sumakay si Lakan sa driver's seat. Bago niya paandarin ang makina, lumingon siya kay Silaw. May sorpresa ako sa'yo, sabi niya. Ang boses ay pingtan at walang anumang pahiwatig ng pananabik. Pupuntahan na natin ang bago nating bahay. Sumandal si Silaw sa malambot na upuan ng kotse, isang ngiti ng tagumpay at kasiyahan ang nakapinta sa kanyang mukha. Sa wakas, makukuha na niya ang lahat ng kanyang pinangarap. Ang bawat paglalakbay ay may patutunguhan, ngunit minsan, ang lugar na inaasahan mong paraiso ay siya palang impyernong ikaw mismo ang gumawa. At ang pinakamasakit na pagdating ay ang pag-uwi sa isang nakaraang matagal mo nang tinakbuhan. Umalis ang sasakyan mula sa basement parking ng Aninag Tower. Para kay Silaw, ang bawat metro na kanilang tinatahak palayo ay isang hakbang palapit sa kanyang bagong kaharian. Inilarawan na niya sa kanyang isip ang lahat. Ang malawak na hagdanan, ang mga bintanang salamin, mula sa hig hanggang kisame, ang inggit sa mga mata ni Charina Delgado kapag nakita nito ang kanyang bagong mansyon. Malayo pa ba tayo, love? Tanong niya. Hindi maitago ang pananabik. Malapit na. Tipid na sagot ni Lakan. Ang mga mata ay nakatuon sa daan. Napansin ni Silaw na sa halip na kumanan patungong South Luzon Expressway papuntang Alabang, kumaliwa si Lakan at tinahak ang daan patungong north. Teka, Lakan, dito ang daan papuntang NLEX, di ba? Nagtatakang tanong niya. Akala ko ba? Sa Alabang. Nagbago ang plano, sabi ni Lakan. Hindi pa rin lumilingon. Isang malamig na kaba ang nagsimulang gumapang sa sikmura ni Silaw, ngunit pilit niya itong iwinaksi. Baka may shortcut si Lakan na hindi niya alam. O baka may dadaanan lang sila. Ngunit habang tumatagal, ang mga nagtataasang gusali ng syudad ay napalitan ng mga bukirin. Ang malawak na highway ay naging isang pamilyar na provincial road. Lakan, saan ba talaga tayo pupunta? Tanong niya ulit. Ang boses ay may bahid na ng inis at pag-aalala. This is not funny. Hindi sumagot si Lakan. Patuloy lang ito sa pagmamaneho. Nakita ni Silaw ang isang arko sa di kalayuan. Maligayang pagdating sa lalawigan ng Bulacan, biglang nanuyo ang kanyang lalamunan. Ibalik mo ang sasakyan, Lakan. Utos niya. Ang boses ay nagsimulang manginig. Ano bang kalokohan ito?
Sabi mo sa alabang. Sa wakas ay lumingon si Lakan. Ngunit ang mga mata nito ay blangko, walang emosyon, na lalo lang nagpatindi ng kanyang takot. Sinabi ko bang sa alabang? Tanong nito. Ang boses ay malamig. Ang sabi ko, sa isang lugar na mas exclusive, isang lugar na nababagay sa'yo. Iliniko ni Lakan ang sasakyan sa isang makitid at maputik na daan. Ang parehong daan na tinahak niya, 1 linggo na ang nakalipas. At sa dulo ng daan na yon, sumalubong sa kanila ang kinakalawang na gate at ang kupas na arko. Bahay kalinga. Natigilan si Silaw. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang mga baga. Tinitigan niya ang gusali, pagkatapos ay ang kanyang asawa. Paulit-ulit. Hindi maproseso ng kanyang utak ang nakikita. Hindi. Isa itong masamang biro, di ba? Sabi niya. Isang desperadong tawa ang kumawala sa kanyang lalamunan. Lakan, itigil mo na to. Hindi nakakatuwa. Pinatay ni Lakan ang makina ng sasakyan. Ang tanging maririnig na lang ay ang mabilis at malakas na paghinga ni Silaw. Kalmado siyang bumaba, umikot, at binuksan ang pinto sa gilid nito. Bumaba ka na, sabi niya. Nandito na tayo sa bago mong bahay. Hindi gumalaw si Silaw. Para siyang napako sa kinauupuan. Kinuha ni Lakan ang kanyang braso. Ang pagkakahawak ay mahinahon, ngunit hindi maaring tanggihan. Pilit siyang ibinaba nito mula sa sasakyan. Binuksan nito ang trunk at kinuha ang kanyang Louis Vuitton na maleta. Walang pag-iingat. Ibinagsak niya ito sa maalikabok na lupa. Ang tunog ay parang isang sampal. Lakan, please! Pagmamakaawa niya, ang luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Huwag mong gawin sa akin to. Mag-usap tayo. Hindi siya pinakinggan ni Lakan. Naglakad ito patungo sa entrada ng gusali. Hila-hila ang kanyang maleta. Walang nagawa si Silaw kundi sumunod. Ang kanyang mamahaling takong ay lumulubog sa putik. Sa loob, sumalubong sa kanila ang amoy ng gamot at lumang kahoy. Si Sister Mahinay ay lumabas mula sa isang opisina. Ang muka ay nagpapakita ng awa. Dire-diretsyong naglakad si Lakan sa isang pasilyo at huminto sa harap ng isang kwarto. Ang kwarto sa tabi mismo ng silid kung saan pansamantalang nakatira ang kanyang mga magulang. Itinayo niya ang maleta sa tabi ng pinto. Humarap siya kay Silaw. Ang mukha nito ay basang-basa na ng luha. Gusto mo silang mapunta rito para sa karangalan mo, sabi ni Lakan. Ang bawat salita ay dahan-dahan, mabigat at puno ng kahulugan. Kaya simula ngayon, ito na rin ang karangalan ko. Umiling-iling si Silaw, hindi matanggap ang naririnig. Hindi mo magagawa sa akin to. Isang maliit, mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Lakan. Tumingin siya sa paligid, sa mga nababakbak na pader, sa lupang kinatatayuan nila. Teka, sabi niya, na para bang may bigla siyang naalala. Pamilyar ka ba sa lupang kinatatayuan mo, Silaw? Natigilan si Silaw. Ito ang lupang ipinagbili ng mga magulang mo para lang makapagtapos ka ng kolehiyo. Patuloy ni Lakan. Ang kanyang boses ay parang isang patalim na bumaon sa puso nito. Ang lugar na itinuring mong impyerno ay siya mong ngayong magiging tahanan. Sa sandaling iyon, ang lahat ng lakas sa katawan ni Silaw ay biglang naglaho. Ang mga salita ni Lakan ay nagbukas ng isang baul ng mga alaala na matagal na niyang ibinaon at pilit na kinalimutan. Ang mukha ng kanyang ama na nagbibilang ng mga gusot na pera. Ang pag-iyak ng kanyang ina sa gabi. Ang kahihiyan. Nagsimulang umikot ang kanyang paningin. Ang mukha ni Lakan, ang mukha ni Sister Mahinay, ang madilim na pasilyo. Lahat ay naghalo-halo. Ang kanyang mga binti ay bumigay. Ang huli niyang nakita, bago siya lamunin ng kadiliman, ay ang maalikabok na sahig na paparating para salubungin siya. Ang pagbagsak mula sa pinakamataas na pedestal ay mabilis at walang awa. Isang iglap
nasa itaas ka. Sa susunod na kurap, nasa putikan ka na, sugatan, at walang kalaban-laban. Ngunit ang pinakamasakit sa pagbagsak ay hindi ang sugat sa katawan, kundi ang pagmulat ng iyong mga mata na wala ni isa man lang ang sasaluhin ka. Nagising si Silaw sa isang matigas na kutsyon. Ang unang pumasok sa kanyang pandama ay ang amoy ng murang sabong panlaba at maalikabok na kisame. Bumangon siya. Ang ulo ay umiikot pa rin. Tiningnan niya ang paligid. Ang kwarto ay maliit. May kupas na berdeng pintura. Sa isang sulok, nakatayo ang kanyang Louis Vuitton na maleta. Mukhang nawawala at katawa-tawa sa gitna ng karalitaan. Wala na si Lacan. Kinuha niya ang kanyang telepono. Maraming missed calls. Akala niya ay mula sa kanyang asawa. Ngunit nang makita niya ang screen, nagmula ito sa opisina. Sa kanyang PR manager, sa board of directors. Bago pa siya makapag-isip kung ano ang gagawin, tumunog muli ang telepono. Si Mr. De Guzman, ang chairman ng kumpanyang pinagtatrabahuhan niya. Huminga ng malalim si Silaw. Pilit inaayos ang kanyang boses upang magtunog na siya pa rin ang matatag at formal na executive director. "Good morning, sir," bati niya. "Silaw." Malamig na boses ang sumagot. "Nakita mo na ba ang balita?" "Po, anong balita?" "Ang buong social media ay pinag-uusapan ang nangyari. May nakakita sa inyo ng asawa mo sa Bulacan. Kumakalat ang kwento na itinapon niyo ang mga matatanda sa isang public facility. At ngayon, kumakalat din ang balita na iniwan ka raw ng asawa mo doon." Nanlamig ang buong katawan ni Silaw. Ang kanyang malaking sikreto, ang kanyang maingat na iningatang imahe. Lahat ay nakabuyang-yang na ngayon sa buong mundo. "Sir, misunderstanding lang yon. I can explain." "Hindi na kailangan, Silaw." Putol ni Mr. De Guzman. "Ang kumpanya natin ay nakatayo sa family values. Ang image mo ngayon ay sumisira sa brand natin. The board has decided, tinatanggal ka na namin sa pwesto. Epektibo agad." "Sir, hindi niyo pwedeng gawin to. Lahat ng ginawa ko para sa kumpanya." "Ipadadala na lang namin ang huling sahod mo. Goodbye, Silaw." Naputol ang linya. Nabitawan ni Silaw ang telepono. Bumagsak ito sa sementadong sahig. Kasabay ng pagbagsak ng telepono ay ang pagguho ng lahat ng bagay na nagbibigay ng halaga sa kanyang pagkatao. Ang kanyang trabaho, ang kanyang reputasyon, ang kanyang kapangyarihan, lahat nawala sa loob ng isang minuto. Tumunog ang isang kalimbang sa labas ng kwarto. Hudyat ng oras ng hapunan. Lumabas si Silaw. Ang kanyang tiyan ay kumukulo sa gutom, ngunit ang kanyang puso ay nanginginig sa hiya. Naglakad siya patungo sa mess hall. Ang mga mesa ay gawa sa lumang kahoy. Ang mga upuan ay plastic. Pumila siya kasama ang ibang mga residente. Nang iabot sa kanya ang kanyang tray, napatitig siya. Isang mangkok ng malabnaw na lugaw, isang pirasong daing, at isang baso ng tubig mula sa gripo. Walang fine dining, walang serbidor na nakaputi. Tanging ang amoy ng matandang pawis at kalungkutan. Umupo siya sa isang bakanting silya sa sulok. Sinubukan niyang kumain, ngunit ang bawat subo ay tila buhangin sa kanyang lalamunan. Nakita niya ang mga tingin ng ibang matatanda. Dati, ang mga tingin ng mga tao sa kanya ay puno ng paghanga at inggit. Ngayon, ang mga mata ng mga taong ito ay puno ng awa. At iyon ang pinakamasakit. Awa. Ang mismong emosyong pinakaninadidirihan niya. Sa hindi kalayuan, sa kabilang mesa, nahagip ng kanyang paningin ang isang pamilyar na eksena. Sina Inang Dalangin at Apo Gunita. Nakatitig lang si Apo Gunita sa kawalan walang gana. Ngunit si Inang Dalangin ay naroon sa tabi nito. Dahan-dahan, sa kabila ng nanginginig na mga kamay, hinihipan ni Inang Dalangin ang mainit na lugaw at maingat na isinusubo ito sa kanyang asawa. Nakangiti ang matanda. Pilit na binubuhay ang pag-asa sa mga mata ng kanyang kabiyak. Paminsan-minsan, pinupunasan nito ang gilid ng labi ni Apo Gunita. Isang simpleng kilos na puno ng pagmamahal.
Habang pinapanood yon ni Silaw, isang kakaibang kirot ang naramdaman niya sa kanyang dibdib. Hindi ito galit, hindi ito inis. Ito ay inggit. Isang purong masakit na inggit. Tinitigan niya ang kanyang sariling kamay. Mayroon siyang diamond ring, suot ang mamahaling relo. Ngunit wala siyang kamay na hahawak sa kanya sa kanyang pagkahulog. Sa kabila ng lahat ng kanyang yaman, siya ang pinakamahirap na tao sa silid na yon. Ang mag-asawang itinapon niya ay mayroong pagmamahal. Siya, wala siyang natira kundi ang kanyang sarili. Hindi niya natapos ang pagkain. Tumayo siya at mabilis na bumalik sa kanyang kwarto. Isinara ang pinto at isinandal ang likod sa malamig na kahoy. Gabi na. Umulan ng malakas. Ang tunog ng ulan sa yero ay nakabibingi. Umupo si Silaw sa sahig. Niyakap ang kanyang mga tuhod. Dati, kapag umiiyak siya, ito ay dahil sa galit o dahil hindi niya nakuha ang gusto niya. Ito ay luhang may halong pagmamataas. Ngunit sa gabing ito, sa loob ng malamig at madilim na kwarto ng bahay kalinga, nagsimulang tumulo ang kanyang mga luha. Hindi na dahil sa galit, hindi na dahil sa hiya. Umiyak siya dahil sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang tunay na kahulugan ng pag-iisa. Ang kahungkagan ng isang buhay na itinayo sa kasinungalingan. Ang tunay na kapayapaan ay hindi matatagpuan sa katahimikan ng isang mamahaling penthouse, kundi sa simpleng tunog ng pag-aspas ng mga dahon sa ilalim ng araw. Ang paghilom ay hindi nagsisimula sa paglimot, kundi sa pagbabalik. Pagbabalik sa lugar kung saan unang tumibok ang puso. Habang ang mundo ni Silaw ay gumuho sa gitna ng ulan sa Bulacan, ang mundo naman nila Kandiwa ay dahan-dahang muling nabubuo sa ilalim ng sikat ng araw sa bayan ng Payapa. Iniwan niya ang kanyang magagarang damit sa syudad. Ngayon, suot niya ang isang lumang t-shirt at shorts. Ang kanyang mga kamay, na dati sanay sa paghawak ng mga drafting pen at mamahaling relo, ay ngayoy may bahid ng lupa at grasa. Ang unang linggo ay isang pananahimik. Umupa siya ng isang maliit na bahay na malapit sa kanilang lumang tahanan. Ang bawat umaga ay nagsisimula sa pagtimpla ng mainit na kape para sa kanyang ama. Uupo sila sa maliit na beranda. Hindi nagsasalita, pinapanood lang ang dahan-dahang pagliwanag ng langit. Para kay Lakan, ang katahimikang yon ay mas makahulugan kaysa sa lahat ng mga salitang sinabi niya sa buong buhay niya. Sinimulan niyang ayusin ang kanilang lumang bahay, ang bahay kung saan siya lumaki. Kinalikot niya ang mga sirang bintana, pininturahan ang mga nagtuklapang pader, at inayos ang bubong na may butas. Sa bawat pagpukpok ng martilyo, sa bawat pagpahid ng pintura, pakiramdam niya ay may inaayos din siya sa loob ng kanyang sarili. Ang bawat butas na kanyang tinatapalan ay parang isang sugat sa kanyang puso na dahan-dahang naghihilom. Si Inang Dalangin naman ay unti-unting bumabalik sa dati. Muli niyang inalagaan ang kanyang mga halaman. Isang umaga, habang nagdidilig, narinig ni Lakan ang isang mahinang himig, ang kanyang ina. Kumakanta itong muli, isang luma at pamilyar na kundiman. Napahinto si Lakan sa kanyang ginagawa. Napangiti siya. Isang tunay at malayang nangiti na matagal nang hindi sumisilay sa kanyang mga labi. Ang pinakamalaking pagbabago ay nakita niya sa kanyang ama. Si Apo Gunita, na parang isang lantang halaman sa bahay kalinga, ay nagsimulang magpakita ng senyales ng buhay. Isang hapon, habang nag-aayos si Lakan ng isang sirang upuan, lumapit ito. "Hindi ganyan, anak," mahinang sabi nito. Kinuha nito ang martilyo mula sa kamay ni Lakan. "Dapat dito ka pupukpok para kumapit ng husto." Iyon ang unang pagkakataon sa loob ng maraming linggo na nagsalita ito ng may saysay. Natigilan si Lakan, hindi sa pagtuturo, kundi sa kislap na muli niyang nakita sa mga mata ng kanyang ama. Ang kislap ng isang amang may alam, isang amang may silbi. Mula noon, naging magkasama na sila sa pag-aayos.
Hindi sila madalas mag-usap, ngunit nagkakaintindihan sila sa pamamagitan ng mga kilos, sa pag-abot ng pako, sa paghawak ng kahoy, sa tahimik na pag-upo pagkatapos ng maghapong trabaho. Isang gabi, habang naghahapunan sila ng simpleng sinigang at pritong isda, biglang nagsalita si Apo Gunita. "Masarap ang luto mo, Elena," sabi nito, nakangiti sa asawa. Napahinto sa pagsubo si Inang Dalangin. Ang mga mata ay unti-unting nanubig. Ngumiti rin siya pabalik. Sa sandaling iyon, alam ni Lakan na tama ang kanyang naging desisyon. Ang karangyaan ng distrito ng Aninag, ang tagumpay sa mundo ng korporasyon, lahat ng iyon ay walang halaga kumpara sa ngiting iyon sa mga labi ng kanyang ama. Dito, sa maliit na bahay na ito, sa gitna ng simpleng pamumuhay, natagpuan niya ang kapayapaang hindi maibibigay ng kahit anong halaga ng pera. Gabi na nang matapos niyang ayusin ang huling butas sa kanilang bubong. Umupo siya roon. Pinagmasdan ang kalangitan na puno ng mga bituin, isang tanawing hindi mo makikita sa syudad. Kinuha niya ang kanyang telepono. Maraming mensahe. Mula sa mga katrabaho, mga kliyente, nagtatanong kung nasaan siya. Binura niya ang lahat. Ngunit may isang tawag na hindi niya inaasahan. Isang tawag mula sa isang pamilyar na numero. Ang numero ng bahay Kalinga. Nag-atubili siya. Ngunit sa huli ay sinagot niya ito. "Hello, Lakan, anak." Boses ni Sister Mahinay. "Sister, napatawag po kayo." Narinig niya ang pagbuntong hininga sa kabilang linya. Tungkol ito kay Silaw. Hindi siya kumakain. Hindi siya lumalabas ng kanyang kwarto. Palagi lang siyang nakatulala. "Nag-aalala na kami sa kanya, anak. Baka kailangan kanya." Natahimik si Lakan. Tumingin siya sa kanilang bahay na ngayon ay buo na muli. Sa ilaw na nagmumula sa bintana, kung saan nag-uusap ang kanyang mga magulang. Napabuntong hininga siya. "Salamat po sa pag-aalala, sister." Mahinahon niyang sagot. "Pero sa tingin ko po, hindi ako ang kailangan niya ngayon." May mga sandali sa ating buhay kung saan tayo'y pinapipili sa pagitan ng daang pabalik sa nakasanayan at ng isang bagong landas na puno ng kawalan ng katiyakan. Ang huling pagpipilian, ito ang pagsubok na magtatakda kung sino ka talaga at kung ano ang tunay na mahalaga sa iyo. Sa kabila ng kanyang sinabi kay Sister Mahinay, hindi mapakali si Lakan. Isang bahagi ng kanyang pagkatao, ang bahaging minsan ay nangakong aalagaan si Silaw, ay nababagabag. Kaya kinabukasan, nagpaalam siya sa kanyang mga magulang at muling tinahak ang daan pabalik sa bahay Kalinga. Hindi siya pumasok sa loob. Tumayo lang siya sa labas, malapit sa gate, kung saan tanaw niya ang bintana ng kwartong alam niyang tinutuluyan ni Silaw. Nakita niya ito. Nakaupo si Silaw sa tabi ng bintana, nakatingin sa labas. Ang dati perpektong ayos nitong buhok ay magulo. Ang kanyang muka ay payat at walang kulay. Ang mamahaling damit na suot nito, noong huli niya itong nakita, ay napalitan ng isang simpleng bestida na kupas na. Ngunit hindi ang pisikal na pagbabago ang nakakuha ng atensyon ni Lakan. Ito ay ang kanyang mga mata. Wala na roon ang apoy ng ambisyon, ang talim ng pagmamataas. Ang naroon na lang ay isang blangko, malalim na kahungkagan, para siyang isang manikang nabasag. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Walang nagbago sa ekspresyon ni Silaw, walang galit, walang pagsusumamo. Tumingin lang ito sa kanya na parang tumitingin sa isang multo. Bago ito dahan-dahang tumayo at isinara ang kurtina. Ang pagsara ng kurtinang iyon ay parang isang pinto na tuluyan ng isinara sa pagitan nilang dalawa. Naintindihan ni Lakan, hindi siya ang kailangan nito. Ang kailangan ni Silaw ay harapin ang sarili niya nang walang sinuman, lalo na siya. Habang nakatayo roon, biglang nagring ang kanyang telepono, isang pamilyar na numero, si Mr. Tan, ang real estate broker. "Lakan, good news!" Masiglang bati nito.
May buyer na ang penthouse mo. At hindi lang yan. Ang dating board mo, they want you back. Narinig nila ang kwento at imbis na magalit, humanga sila sa'yo. They're offering you a senior VP position. Mas mataas. Dobling sahod. Lakan, this is your comeback. Napatingin si Lakan sa gusali ng bahay Kalinga. Pagkatapos ay sa daan pabalik sa bayan ng Payapa. Sa kanyang isip, nakita niya ang dalawang magkaibang landas. Sa isang banda, ang pamilyar na daan pabalik sa distrito ng Aninag. Ang nagkikinangang mga gusali. Ang malaking sahod. Ang respeto ng industriya, ang buhay na dati niyang pinangarap, ang pagbabalik ng hari. Sa kabilang banda, isang hindi pamilyar na daan, ang bayan ng Payapa, ang amoy ng lupa, ang tunog ng martilyo, ang nangiti sa mga labi ng kanyang mga magulang. Isang buhay na simple, tahimik, ngunit buo. Huminga siya ng malalim. Mr. Tan, salamat sa tawag, sabi niya. Ang boses ay kalmado at desidido. Pero pakisabi sa board, hindi ko natatanggapin. Ano? Lakan, sigurado ka ba? This is a once-in-a-lifetime opportunity. Gulat na sagot ng broker. Sigurado na ako, sabi ni Lakan. Isang maliit na ngangiti ang sumilay sa kanyang labi. Mayroon na akong ibang proyektong kailangang buuin. Bago niya ibaba ang tawag, naramdaman niyang may papalapit sa kanya. Si Silaw. Nakatayo ito ngayon sa kanyang harapan. Ang hangin ay marahang tinatangay ang magulo nitong buhok. Tinitigan siya nito. Ang mga mata ay puno ng isang emosyong hindi pa niya nakita rito dati. Narinig ko. Mahinang sabi nito. Ang usapan niyo sa telepono. Hindi sumagot si Lakan. Hinintay lang niya ang susunod na sasabihin nito. Bakit? Tanong nito. Tumingin si Lakan sa malayo. Dahil pagod na akong magtayo ng mga gusaling walang pundasyon, isang luha ang pumatak mula sa mata ni Silaw. Hindi ito luha ng pagkatalo o pagsisisi. Ito ay luha ng pag-unawa. Patawad, sabi nito. Ang boses ay halos pabulong. Sa lahat. Ito ang unang pagkakataon na narinig ni Lakan ang sinseridad sa salitang yon mula sa kanya. Tumango si Lakan, isang tango ng pagtanggap. Hindi na kailangan ng maraming salita. May desisyon na rin ako, sabi ni Silaw, pinupunasan ng kanyang luha. Tumingin si Lakan sa kanya, naghihintay. Aalis na ako, sabi nito. Hindi ko alam kung saan, basta malayo dito, malayo sa lahat. Siguro, hahanapin ko muna kung sino talaga ako, nang walang pangalan, walang pera, walang kahit ano. Sa sandaling iyon, sa harap ng kinakalawang na gate ng bahay Kalinga, natapos ang lahat sa pagitan nila. Walang sigawan, walang sumbatan. Tanging isang tahimik na pagtanggap sa kanilang magkaibang kapalaran. Ibinaba ni Lakan ang kanyang telepono. Tumingin siya kay Silaw sa huling pagkakataon. Good luck, Silaw, sabi niya. Good luck. Lakan, sagot nito. Tumalikod si Lakan at naglakad pabalik sa kanyang sasakyan. Hindi na siya lumingon pa. Alam niyang tapos na ang isang kabanata ng kanyang buhay at habang minamaneho niya ang sasakyan, palayo. Palayo sa nakaraan, isang pakiramdam ng kalayaan at pag-asa ang bumalot sa kanyang buong pagkatao. Ang tunay na tahanan ay hindi nasusukat sa laki o taas. Hindi ito itinayo sa bakal at salamin. Ang tunay na tahanan ay itinayo sa pagmamahal, pinatibay ng mga alaala, at nakaugat ng malalim sa lupang iyong pinagmulan. Dahil ang isang bahay na may ugat ay hindi kailanman magigiba. Makalipas ang ilang araw, opisyal nang sinundo ni Lakan ang kanyang mga magulang mula sa bahay Kalinga. Wala ng mga salitang kailangan. Ang pagsundo niyang iyon ay isang pangako. Isang pangakong hinding-hindi na sila muling mag-iisa. Habang naglalakbay sila palayo, napatingin si Inang Dalangin sa bintana sa papaliit na imahe ng gusaling naging pansamantalang bilangguan ng kanilang kaluluwa.
Hinawakan niya ang kamay ni Lakan. "Salamat anak," sabi niya. Ang mga mata ay puno ng pasasalamat. Ngumiti si Lakan at hinigpitan ang hawak sa kamay ng ina. "Walang anuman po, inay. Uuwi na tayo." Ang tatlong salitang iyon, "uuwi na tayo," ay may bigat at kahulugan na higit pa sa anumang kayamanan sa mundo. Samantala, sa gate ng bahay Kalinga, isang babae ang tahimik na naglalakad palabas. Dala ang isang maliit na bag. Hindi na ang Louis Vuitton na maleta. Isang simpleng backpack lang. Sisilaw. Walang luhang pumatak. Wala nang pait. Tumingin siya sa mahabang daan. Sa kanyang harapan, isang daan na walang kasiguraduhan. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, wala siyang plano. Wala siyang patutunguhan. Ngunit sa halip na matakot, isang kakaibang kapayapaan ang kanyang naramdaman. Ang pagkawala ng lahat ay siya ring naging kanyang kalayaan. Naglakad siya palayo. Ang kanyang anino ay dahan-dahang lumiliit hanggang sa tuluyan na itong naglaho sa abot tanaw. Bumalik ang eksena sa bayan ng Payapa. Nakatayo si Lakan, kasama sina Apo Gunita at Inang Dalangin sa isang malawak at bakanting lote. Ito ang natitirang lupain na hindi na ipagbili ng kanyang mga magulang. Ang hangin ay sariwa at ang araw ay maganda. Inilatag ni Lakan sa isang maliit na mesa ang isang malaking papel. Isang blueprint, ngunit hindi ito blueprint ng isang mataas na toreng salamin. Ito ay disenyo ng isang bahay na simple, maluwag, at may malaking beranda. Isang bahay na may malalaking bintana para malayang makapasok ang hangin at liwanag. Isang bahay na idinisenyo hindi para sa mga magasin, kundi para sa isang pamilya. "Ito po," sabi ni Lakan, ang boses ay puno ng pagmamalaki. "Ito ang itatayo natin dito, gamit ang perang pinagbentahan ng penthouse." Napatingin sina Apo Gunita at Inang Dalangin sa disenyo. Pagkatapos ay sa kanilang anak. Nakita ni Apo Gunita ang isang maliit na hardin sa gilid. "Dito, Elena," sabi nito. Itinuturo ang isang bahagi ng plano. "Dito mo itatanim ang iyong mga orchids." Napangiti si Inang Dalangin. Ang mga mata ay nagniningning. Lumapit si Lakan sa kanyang ama at inakbayan ito. "At dito naman po, itay, ang magiging talyer ninyo. Pwede kayong gumawa ulit ng mga ibong kahoy." Tumingin si Apo Gunita sa kanyang anak at sa unang pagkakataon, isang ganap na ngiti ng kaligayahan at pagmamalaki ang gumuhit sa mga labi nito. Tinapik nito ang balikat ni Lakan. "Isa kang mabuting anak," sabi nito. "Isa kang diwa." Niyakap ni Lakan ang kanyang mga magulang habang nakatayo sila roon sa gitna ng kanilang lupain, sa ilalim ng bughaw na langit. Naramdaman ni Lakan ang isang uri ng tagumpay na hindi niya kailanman naramdaman sa tuktok ng pinakamataas na gusali. Ito ang tunay na karangalan. Hindi ang pagtatago sa iyong pinagmulan, kundi ang pagyakap dito. Ang pagtatayo ng isang kinabukasan na nakaugat sa mapagmahal na nakaraan. Ang huling eksena ay isang malawak na kuha. Ang tatlong figura ay magkakasamang nakatingin sa kanilang pangarap na malapit ng mabuo. Sa kanilang likuran, ang araw ay dahan-dahang lumulubog. Nag-iiwan ng isang ginintuang kulay sa kalangitan. Isang simbolo ng pag-asa, paghilom, at isang bagong simula. Ang bahay na walang ugat ay hindi kailanman mananatiling nakatayo. Ngunit ang tahanang itinayo sa pundasyon ng pamilya ay mananatili magpakailanman. At dito po nagtatapos ang kwento nila, Lakandiwa at Silaw. Isang paglalakbay na nagturo sa atin na ang tunay na karangalan at yaman ay hindi matatagpuan sa mga material na bagay o sa pag-ayon sa lipunan, kundi sa pagbabalik tanaw at pagyakap sa ating mga ugat, ang ating pamilya. Taos-puso po akong nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay
sa bawat kabanata ng ating kwento. Naramdaman niyo rin po ba ang sakit, ang galit, at sa huli, ang kapayapaan sa puso ni Lakan? Ano po kaya ang mangyayari kay Silaw sa kanyang sariling paglalakbay? Nais ko pong marinig ang inyong saloobin. I-comment nyo lang po sa ibaba at sabay-sabay nating pagnilayan ang mga aral na iniwan sa atin ng kwentong ito. Kung nagustuhan niyo po ang ating kwento, isang pindot lang po sa like button, i-share sa inyong mga kaibigan at kapamilya, at huwag po kakalimutang mag-subscribe para hindi mahuli sa mga susunod pa nating mga audio drama. Muli, ako po ang inyong lingkod, nag-iiwan ng isang paalala. Ang bawat puso ay may sariling kwento at ang bawat kwento ay may aral na naghihintay. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.